800 million pesos na para sa road project ng Quezon Province inilipat sa mga ayuda. Totoo po ba ito? Congressman J.J. Suarez at saka Congressman representative ng Aluna Party List. Totoo ba ito? Kung totoo ito mga kababayan, dapat nila ito ipaliwanag kung totoo ito. Ako'y nagtatanong lang ha. So ito mga kababayan, isishare ko sa inyo itong isang video na nakuha ko dito sa TikTok, na kinupya ko sa TikTok kasi nabahala ako baka may katotohanan ito. Napakalaking pera po ito mga kababayan. 800 million. Samantalang si BP Sara 125 million pesos na confidential fund. Isa ito si J.J. Suarez, si Congressman J.J. Suarez at saka itong Aluna ang mga naghahabol para may pakita sa bayan na malaking halaga na talaga yung ginastos si BP Sara. Talagang sinisira nila si BP Sara. Ngayon, ito Congressman J.J. Suarez, napakalaking halaga nito. Ipaliwanag mo ito kung totoo man. Kasi hindi to basta-basta. Hinabol nyo kasi BP Sara naipiliwanag niya sa binigyan na ng clearance ng kuwa. Hanggang ngayon hindi nyo pa rin siya tinitigilan. Hinahabol nyo pa rin ngayon. Kayo naman ang hahanapan naming taong bayan. Kasi napakalaking halaga nitong 800,000 pesos. Kung totoo ito, bakit nyo linilipat sa mga ayuda? At magtatanong din ako sa iyo, magkano ang napunta sa iyo sa inyong dalawa ng Aluna Party List? Kasi para sa sarili kong pananaw, kung project ang pag-uusapan, kasi sira-sira na yung mga kalsada dyan sa Quezon Province Nakakadaan tayo minsan dyan kasi umuwi ako ng Samar, dumadaan kami ng Quezon Province, wala naman akong malaking pera para pang eroplano. Ang tanging sinasakyan ko lang ay bus. Yun lang ang kayang-kaya ng aking budget. Kaya, dami ng kalsadang sira-sira dyan, lubak-lubak sa Quezon Province. Imbis na gastusin para sa bayan, ginastos nyo para sa tao. Ngayon, ipaliwanag nyo kung totoo ito. Ako ay nagtatanong lang. Kung hindi naman ito totoo, di, magpaliwanag pa rin kayo kasi pera ng taong bayan ito. So yun mga kababayan, ito yung balita. Panoorin natin Sa pagpapaayos ng kalsada, inilipat ng mga Suarez sa ayuda? Alam niyo ba, para sa taong 2025, mayroong 800 milyong pisong budget na dapat ay nakalaan sa pagpapaayos ng national highways sa Quezon na nasa ilalim ng pangangasiwa ng national government. Kabilang dito ang mga kalsada sa Pagbilao, Atimonan, Gumaka, Payabas at Mauban. Malinaw itong nakasaad sa proposed budget ng Department of Budget and Management noong 2024. Pero matapos dumaan sa deliberasyon ng Kongreso, ang budget sa papapaayos ng kalsada sa Quezon biglang napunta sa mga ayuda gaya ng tupad, AIX at AKAP. Isa sa mga nagpanukala nito ay ang Alona Party List at si Quezon 2nd District Congressman David J.J. Suarez, dating kaalyado ng mga Duterte, na ngayon ay sunod-sunuran kay House Speaker Martin Romualdez. Ito ang dahilan kung bakit biglang lumaki ang pondo ng tanggapan ng kongresista ngayong 2025 patungong 500 milyong piso, habang nakatanggap naman ng 300 milyong piso ang Alona Party List. Ginawa nila ito upang magamit ang ayuda bilang pambili ng boto at gamitin ang issue ng mga lubak na kalsada laban kila Governor Dr. Helen Tan at 4th District Congressman Attorney Mike Tan. Ito ay sa kabila ng katotohanan na sa national government nagmumula ang pondo sa pagpapaayos nito dahil kilalang kaalyado ni J.J. Suarez si Martin Romualdez. Sadyang hindi pinondohan ng Kongreso ang pagpapaayos ng mga sirang kalsada upang magalit ang mga tao. Ipukol ang sisi sa Kapitolyo at pagmukaing walang ginagawa ang gobernadora. Kasabay nito, pinapyasan din ng 12 billion pesos ang budget ng DepEd at binigyan naman ng zero budget ang PhilHealth. Pero ang mas nakakapagtaka,
2nd District ang nakakuha ng pinakamalaking pondo sa ayuda. Gayong di hamak na mas maraming mahirap sa ibang mga distrito, gaya ng District 1, District 4, at Bondok Peninsula. Taliwas ito sa tunay na layunin ng ayuda na dapat ay mapunta sa mga lugar kung saan pinakamarami ang naghihirap at walang trabaho. Sa isang audio recording, maririnig na sinabi mismo ni Alona Party List First Nominee, Inday Tina Talavera, na todo ang paninipsip ng mga Suarez sa DOLE, DSWD at kay Speaker Martin Romualdez upang makatanggap ng malaking pondo. Inamin rin ito, puro mga leader lamang nila ang paulit-ulit na nakakatanggap ng ayuda. Ay syempre baga, kayo nga, nagpapakahirap ang Congressman J.J. Suarez. Nagpapakahirap ang Alona Party List. Nagsisipag para makasiksik sa DOLE, sa DSWD ng mga pondo. Pagdating dito sa atin, ipamimigay yan. Di ba po? Sinasabi mo ng mga kalaban natin, kayo lang daw po ang nakakatanggap ng ayuda. Ay tama din naman. Dahil sa pansariling interes at kagustuhan ng mga Suarez na kumamal ng malaking pondo sa ayuda, maraming tao ang napeperwisyo ng mga lubak na kalsada. Kaya sa susunod na madadaanan natin ng mga lubak sa Quezon, alam na natin ang punot dulong dahilan. Dahil ang budget sa papapaayos nito, inilipat ng mga Suarez sa ayuda upang ipambili ng boto ngayong panahon ng kampanya.